Good day. Gusto mo bang alamin kung ano ang mga hakbang o steps para sa non-teaching ranking sa DepEd? Ito na ang video para sa'yo. Alam mo ba na hindi lang teaching position ang kailangan magpa-ranking sa DepEd? Yes, pati po non-teaching positions ay kailangan magpa-ranking sa DepEd para makakuha ka ng position. At ito po ang iba't ibang mga paraan para makapagpasa ka ng requirements. Una, i-follow ang social media account ng Schools Division Office kung saan mo gusto magpa-rank. Ang bawat division office po ay may kanya-kanyang Facebook page kung saan doon nila pinopost yung mga announcement, issuances, memorandum, doon po nila yon pinopost. At doon po nila pinopost panigurado ang announcement of vacancies. Ayan. Pangalawang step, hintayin ang announcement of vacancy. Medyo matagal po ang bawat announcement of vacancy nila kaya dapat bantayan at abangan talaga. At dapat din prepared na yung mga requirements mo at kailangan na lang siyang i-update ng kaunti dahil usually 3 to 7 days lang yung allotted time nila para i-comply yung mga requirements. Kaya kung magsisimula ka from scratch, paniguradong masistress ka. Kaya note yan, iwasan yan. Kaya i-prepare na yung mga requirements habang maaga. Next step ay basahin ang lahat ng nilalaman ng announcement of vacancy. Pag nag-post po kasi sila ng announcement of vacancy, may 3 annex po yan. Kasama ng announcement. Annex A, sa Annex A po, nakalagay yung position profile, kung ano po yung pangalan ng position, requirements, tapos yung responsibilities. Diyan mo po makikita yung salary din. Tapos lahat po ng information para sa position na a-applyan mo. Sa Annex B naman po, dito po nakalagay yung checklist ng mga requirements na kailangang ipasa. At yung omnibus sworn, ituturo ko din po yan sa inyo sa mga susunod. Tapos yung Annex C naman po, kaya usually yung Annex C po, yan po yung QR code kung saan nyo ipapasa yung mga requirements nyo tulad ng mga PDF, yan, dito po yan, para maka-initial evaluation po kayo. Next step, ihanda ang mga kinakailangang requirements. Medyo madami pong requirements, kaya sinasabi ko sa inyo na mag-prepare habang maaga, habang wala pang ginagawa. Ito po, yan. Ito po yung ilan sa mga requirements: letter of intent, personal data sheet, yung xerox ng PRC or photocopy ng rating nyo, scholastic or academic record tulad ng TOR, diploma, or pag may masters naman po kayo, yung number of units, tapos yung mga training yan. Kaya po sinasabi ko mag-prepare ng maaga dahil yan, training, kailangan po ng training. Then ito po yung annex. Ito po yung Annex B. Annex B po yan. Yung checklist of requirements and omnibus sworn of statement. Then, other documents. Madami po silang hinihingi talaga, kaya preparation is the key. Tapos, sunod, pagsamasamahin ang mga requirements sa isang PDF. Usually po, kaya kailangan basahin yung announcement of vacancy kasi po, may hinahanap po silang size, file size, tapos yung name, kunyari, surname, De La Cruz, tapos position, sabihin natin admin aid, administrative aid, tapos kung saang school or sabihin na lang natin SDO, yan, Schools Division Office, yan, may nire-require din po sila kung paano papangalanan yung PDF, kaya yan, dapat basahin yung announcement of vacancy paulit-ulit. Sunod, sagutan ng maayos ang hinihinging detalye bago ipasa ang iyong PDF sa link na matatagpuan sa announcement of vacancies. Ito po yun. Yan. Dito nyo po isasubmit yung inyong mga PDF. Ayan. Ngayong September lang po ako nag-try, kaya panigurado kung mga ngayon nyo din gustong magpa-ranking sa non-teaching, ganito din po yung mga proseso na gagawin nyo. At ito po yung Annex C. Yan. Annex C. Karaniwan po yan ay QR code. Usually, QR code po yan. Pag in-scan nyo po yung QR code, mapupunta po kayo dito sa
initial evaluation result. Tapos may mga pipirmahan po kayo dyan at yun. Tapos sa pinakadulong part po nito, dito nyo na po isasubmit yung PDF ng pinagsama-samang requirements ninyo. Then, after nyan, magdasal at libangin ang sarili habang naghihintay ng tawag para sa personal interview at other screening. After po kasi ng interview ay may exam po. It's either pagagawin kayo ng bookkeeping, disbursement, reports, flowchart, depende po sa DO or ano, office na pagpaparangkingan nyo. Then, last, ayan, maraming salamat po sa pakikinig. Sana may natutunan kayo. At good luck sa pagpaparangking nyo. And thank you. Kung gusto nyo na i-discuss ko yung bawat isang requirements, mag-comment and like. Thank you.